Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Maraming salamat sa inyong comment. Dahil dito, ipagpatuloy natin ang kwento na ito. Pero, sana walang mag-skip ng ads. Yun lang. Salamat. Simulan na natin. Si Ermitanyong Duming ang nagligtas sa akin, anak, nang dinagit ako ng mga aswang. Mabutit na sundan ako ni Ermitanyong Duming sa isang yungib doon sa bundok na dinalhan sa akin ng mga aswang. Dahil kung hindi, baka noong oras na mga yon, patay na ako at hindi ka rin maisisilang sa mundo na ito. Wika ng kanyang ama. Ayon pa sa kanyang ama, nung kabataan pa nito, panahong nauuso ang mga gagamba, kaya't para makahuli ng maraming gagamba doon sa bundok, gabi siya tumungo doon sa tuktok ng bundok para maghanap ng mga gagamba. Marami din naman siyang mga kasamang nanguhuli din ng gagamba, kaya lang napalayo siya sa mga ito dahil sa isang panlilin lang ng mga aswang. Ayon sa ama ni Noli, kasagsagan pa sila noong nanghuli ng gagamba nang may mapansin siyang may kakaibang nangyari habang binaybay niya ang makapal na damuhan. Nakasipat siya ng kumpol ng mga gagamba na sobrang lalaki. Imbis tawagin niya ang mga kasama niya para dakipin ang mga gagamba na yon, bagkus ay sinulo niya yon para makahuli siya ng marami. Habang sinundan niya ang hiliran ng bahay ng gagamba, hindi niya napapansin na napalayo na pala siya sa kanyang mga kasamahan. Kitang-kita niya ang kanyang mga kasamahan noon na panay ang pagtatawag sa kanya. Subalit sa tuwing gaganti siya ng sigaw dito, tila ba hindi siya naririnig ng mga ito. Sa isang iglap lang, biglang namatay ang dala niyang sulo na gawa sa dahon ng nyog na pinatuyo. Maya-maya pa, nakarinig siya ng pagtawa ng isang boses ng babae na sobrang nakakatakot. Palingon-lingon pa siya noon sa paligid habang nagwiwika ng, "Itong mga to naman nananakot pa eh. Huwag nga kayong magbibiro ng ganyan." Wika dito ni Luisito sa pag-aakala niyang kaibigan niya ang mga yon. Subalit nagkakamali siya. Subalit muli yung tumawa at kasabay nito ang pagwika nito sa kanyang likuran ng, "Kung siniswerte ka nga naman, yung pagkain pa talaga ang lumalapit." Pagharap niya sa boses na yon, doon tumambad sa kanyang harapan ang isang matandang babae na nakakatakot ang itsura. Sabog-sabog ang buhok nito at mayroon yung napakahabang dilang nakalaylay at nagtutulo ang napakalapot nitong laway. Nang makita yon ng dalawa niyang mga mata, bigla na lang siyang nakakaramdam ng panlalambot sa kanyang mga paa. Sa isip-isip niya, gusto niyang tumakbo, subalit kapag igalaw niya ang kanyang mga paa, tila ba namamanhid ito. Wala na. Bigla siyang pinalo ng matanda sa ulo nang siyang dahilan para kumalas ang kanyang ulirat sa kanyang katawan. Pagising niya, nakita na lang niya ang kanyang sarili na nakasilid na siya sa isang hawla na gawa sa mga matitibay na kahoy. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa paligid, doon niya nakita ang ibang mga batang nakakulong din kasama niya sa isang hawla. Nakayuko ang mga ito na para bang hindi siya napapansin ng mga ito. Doon niya napagtanto na isang pamilya ng mga aswang ang dumukot sa kanya. Sa labas ng kulungan na yon, merong nakatirik doong isang sulok na nakasinding nagsilbing liwanag sa loob ng kuweba. Inalog-alog pa ng ama ni Noli
ang kulungan na yon, subalit mayroong nagsalita sa kanyang likuran na kapwa mga bata ding nakakulong na hinuli ng mga aswang. Butot balat na lang ang mga batang ito at nagsalita sa kanya ng, "Manoy, huwag mo nang tangkaing tumakas pa. Baka ikaw pang unahin. Huwag ka ring gumawa ng ingay para hindi tayo pagpapaluin ng demonyong matanda na yon." Wika nito sa mahinang boses. Maya-maya pa, mayroon silang naririnig ng boses ng mga tao at kasabay nito ang tunog na parabang may tinatadad yung karne. Lahat ng nakakulong sa loob biglang nagsiyukuan nang marinig nilang parang may taong naglalakad papunta sa kanilang pinagkukulungan. Maya-maya pa, mayroong nagsalita na sa palagay niya yun yung dumukot sa kanya. "Ihuli lang natin yung bago nating huli para sa ating pinuno yan." Kasabay ng wika na yon. Biglang hinatak ang isang bata na kasama nila doon sa kulungan. Ang pagmumukha ng lalaking yon, napakapangit ang itsura nito at amoy na amoy mo ang parang nabubulok na karne. Nagawa pa niyang mahawakan ang batang yon, subalit bigla naman siyang tinadyakan ng lalaking aswang. Subalit biglang natigilan ang mga aswang na yon nang mayroong dalawang lalaking pumasok sa yungib na yon. May dala-dala yung tag-isang sulok. Pagsilay ng ama ni Noli sa mga lalaking yon, kaagad naman niya yung nakilala at yun si Ermitanyong Duming at ang ama ni Manong Luisito na lulo ni Noli. Si Ermitanyong Duming noon, hindi pa yon gaanong matanda, pero may hawak-hawak na yon na isang baston na gawa sa trabungko. Habang pinagpapatay ng Ermitanyo ang lahat ng mga aswang sa yungib, ang lulo naman ni Noli na ama ni Manong Luisito, pinakawalan ang lahat ng mga batang nadukot ng mga aswang na yon. "Nasa 7 bata ang aming naligtas sa yungib na yon ng lolo mong si Apolonio Noli. Mabutit suot-suot ng ama mo ang kwintas na binigay ko sa kanya, kung kaya't nagawa ko siyang nasundan doon sa yungib. Napakalakas ng sabulag ng mga aswang na yon na ikinalat sa bunganga ng yungib na yon. Kung mga albularyo lang ang napadpad sa lugar na yon, malamang hindi nila mapapansin na pugad yon ng mga aswang." Wika ni Ermitanyong Duming dito. Nang marinig yun ni Noli, maging ang mga kapatid niya kinalabutan sa kwento ng ama ni Noli. Nang tumungtong na sa 10:00 ng gabi, nagpaalam na si Ermitanyong Duming na uuwi na siya sa bundok. Inalok pa yon ng ama ni Noli ang matandang si Duming na andun na magpapalipas ng gabi, subalit tumanggi ito dahil mayroon pa raw itong papakaining mga hayop. Bago umalis ang dalawa sa pamamahay ng magulang ni Noli, binahagian niya ang kanyang mga magulang ng salaping na papanalunan nila doon sa sabong. "Luisito, alis na muna kami ng anak mo. Paano ba yan? Hindi na humihiwalay sa akin tong anak mo. Pero huwag kang mag-alala, Sito. Ingatan ko tong anak mo." Wika ni Ermitanyo. "Sige, Ermitanyong Duming. Tiwala naman ako sa'yo eh. Tsaka malaki na yung sinuli." Wika ng ama niyang si Luisito. Sa pagkakataon na ito, hindi uuwi si Noli sa kubo ng kanyang lulo, bagkus sasama siya sa bundok kung saan nakatira ang Ermitanyong si Duming. Bago pa man nila simulang pasukin ang gubat, may iniusal ang matanda sa hangin nang siyang napapansin naman ni Noli. Habang papasok silang dalawa sa napakatarik na gubat, doon niya napansin na animoy nakasakay sila sa kabayo dahil sa bilis nilang naglakad. "Noli, kahit anong mangyayari, huwag kang lumayo sa akin kung ayaw mong maiwan sa gubat na ito. Kung anuman ang makikita mo, huwag mo na lang papansinin.
Dahil lalo ka pang paglalaroan ng mga nilalang na yan. Maliwanag? Wika ng ermitanyo. Tumango lang naman itong sinuli sa mga sinasabi ng matanda. Habang naglalakad sila sa taas ng isang bangin, muling nagwika ang matanda ng, Nole, humawak ka ng maigi sa mga baging dahil kapag mahulog ka sa bangin na ito, sa baba ka pupulutin. Nang makalagpas na sila sa bangin na yon, panay naman ang paglingo niya sa kabilang parte dahil sa palagay niya, merong nakasunod sa kanilang mga nilalang. Manong, may nakasunod sa atin. Wika ni Duming sa ermitanyo. Subalit sinagot lang siya nito nang, basta wag mo lang silang papansinin. Hayaan mo lang sila. Hindi naman yan makakalapit sa atin. Wika na naman ang ermitanyo. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad nang biglang nakasipat itong sinuli ng isang animoy puno ng nyog na natutumba papunta sa kanila. Sisigaw na sana siya nang nagwika si Manong Duming ng, Yumuko ka lang, Nole, sa paglalakad para hindi ka paglaruan ng mga engkanto na yan. Pakiramdam noon ni Nole sa kanyang sarili, para siyang naiihi dahil sa takot. Ang ermitanyo noon, animoy kampante lang itong naglalakad na para bang walang nangyari. Tanging liwanag lang ng buwan ang kanilang gabay sa pagtahak ng bundok na yon. Maya-maya pa, habang naglalakad silang dalawa, muling nakasilay itong sinuli ng mga grupo ng mga malalaking paniki. Napakababa ang lipad ng mga paniki na yon at doon pa siya lalong nabahala nang makita niyang kasing laki ang katawan ng mga tao, ang mga paniking dumaan na yon. Lalo pa siyang kinalabutan nung mayroong nagsalita sa himpapawid ng, Daan lang kami, ermitanyong Duming. Wika ng isang lalaking na alam niya na galing ang busis na yon sa mga paniking dumaan. Sa pagkakataon na ito, napatalon itong sinuli sa likuran ng matanda. Kaya ayun, muntik pa silang masubsob sa kanilang dinaraanan. Masasanay ka rin katagalan, Nole. Yung narinig mo kaninang mga boses, nanggaling yon sa mga aswang na kumilala sa akin. Alam mo, Nole, muntik ko nang maubos ang lahi na yon dahil sa mga alagad ng mga aswang na yon. Napilit akong pinagtangkaang patayin. Pero siyempre, sa kubo na natin yan pag-usapan. Wika naman ang ermitanyo. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nakasipat siya ng isang maliit na kubo na nakatirik sa isang malaking puno ng balete. At doon pa siya namanga at wala yung dingding. Tapos walang kailaw-ilaw doon. At ang sabi ni Manong Duming, Ito na ang bahay ko, Nole. Wala ka bang ilaw dito o kandila man lang? Ang dilim kasi. Wika naman dito ni Nole. Siyempre, meron. Ito yung ginagamit ko dito sa bundok, iho. Tingnan mo. Sinindihan ng ermitanyo ang isang gasirang gawa sa buti ng alak. Ang galing. Kahit babagyuhin ang gasira na yon, hindi yon mamamatay. Dahil meron yung takip na gawa rin sa lata na kung tawagin sa amin ay ramparilya. Habang nilagay ni Nuli ang sako bag na naglalaman ng isang galon na tuba, muli siyang nagtanong dito ng, Manong, dito po ba kayo natutulog? Para kasing hindi tutulugan ng tao eh. Walang dingding. Nang sinabi yun ni Nuli, sumagot naman dito si Manong Duming ng, Kahit saan mo ko patulogin, Nuli, komportable ako. Kahit nasa bahay pa yan ng mga aswang, hindi ako matatakot. Habang inilabas niya ang galon ng tuba para simulan ang tagay, napapaisip siya kung bakit doon napiling manirahan ng matanda
sa kabundukan na walang kapitbahay. Dito na magsimulang magkwento ang ermitanyo kung paano siya napadpad sa bundok na yon. Ayon dito, may mga kapatid naman siyang nanirahan sa bayan, kaya lang pinili niyang tumira sa bundok dahil sa isang pangyayaring hindi niya makakalimutan. Ayon dito, noong kabataan nitong si Tandang Duming, isa siyang sabungero. Bali 4 silang magkabarkadang purong may mga hilig sa manok nang siyang inilaban nila sa sabong. Kasakasama dito ang lolo ni Nuli na nagngangalang Apolonio. At ang dalawa nilang kaibigan nagngangalang Karding at Bibit. Yun yung pinatay ng isang mambabarang. Yun nga, silang 4 ang magkasama kapag usapang sabong na. Ayon dito, halos buong Bacolod na yata ay kanila nang natahak. Mapabaryo man o bayan, napuntahan na nila ito. Minsan pangaraw, nakarating pa sila sa San Carlos. Sa ganong gawaing namulat itong si Tandang Duming sa pagsasabong. Ang akala niya noon, patuloy lang ang kanilang kasayahan sa araw-araw. Subalit ayon kay Manong Duming, nagkakamali siya. Isang araw, dumayo raw sila ng sabong sa isang lugar na may pistahan. Bago raw sila nagsasabong, lasing na lasing silang lahat na magkabarkada. Nang sakto namang nanalo ang lahat nilang manok, nang siyang labis nilang ikinasaya. Subalit nung manalo raw ang mga manok nila, inasar-asar daw ng dalawa nilang kasama ang matanda nitong nakalaban. Nakiso walang kwenta ang mga manok nito. At inawat naman nila ang dalawa nito, kasama na dito ang lolo ni Nuli. Ang mga kaibigan nito, subalit tuloy pa rin daw ang pag-asar nito. Yun lang, makalipas lang daw ang 1 linggo, biglang nagkasakit ang dalawa nilang kasama nang mabilisan nitong ikinamatay. Lahat na inimbita nilang mga albularyo at puro manggagamot ay yun lang ang sinasabi, ay pinatay nga raw ng isang mambabarang na lahi ng mga singiw. Kaya't simula noon, natakot nang magsasabong itong si Tandang Duming. Sa takot niyang magaya siya sa kanyang mga kaibigan na binarang. Simula noon, umalis itong si Manong Duming sa kanilang baryo at iniwan ang kanyang mga magulang at mga kapatid para tumungo sa isang bundok kung saan nakatira ang isang ermitanyo nang siyang nagsasanay kay Manong Duming na maging isang bihasang antingero at mga usal pangkumbate sa mga aswang at barang. Yun nga, pinili niyang manirahan sa bundok at hindi na siya nakapag-asawa. Ayon pa kay Manong Duming, nang namana niya ang aral ng isang ermitanyo, lahat ng mababarang na nakasagupa niya ay hindi niya yun pinakitaan ng awa. Maging espiritual o pisikal ang laban man, dinurog niya ng walang kahirap-hirap, mambabarang man o mangkukulam. Kaya't simula nung mangyari yon sa kanyang mga barkada, nagpasya siyang tumirang mag-isa sa bundok. At buong buhay niya, iginugol niya sa pagtuklas ng mga lihim na karunungan, kasama ang isang ermitanyo noon nang siyang nagsanay sa kanya ng ilang taon. Hanggang sa pumanaw ang ermitanyo na yon, dahil trinaydor yon sa isang kaibigan na isang engkanto. Ganun ang sinabi ni Manong Duming. Dahil noong dumating siya sa bundok na yon, matanda na rin ang ermitanyo. Subalit sa hindi mapaliwanag, tumanda na lang siya, subalit buhay pa rin ang matanda. Bago namatay ang ermitanyong nagsanay kay Manong Duming, lahat ng karunungan nun naipasa sa kanya. Palagi pa rin naman silang nagkita sa lulo ni Nuli na si Apolonio kapag bumaba siya ng bundok. At alam mo ba, iho, na sa tuwing alis ako sa kubo na ito, meron pa rin nagbabantay dito. Nang sinabi yun ng matanda, napatanong naman siya dito ng, anong bantay, Manong? Tao ba?
Tumawa lang ang ermitanyo noon at sabay yarok sa baso ninong may laman ng tuba. Gusto mo bang makita ang sinasabi ko, iho? Halika. Pinalapit siya ni Tandang Duming habang may iniusal ito sa mga kamay sabay haplos sa mga mata ni Nuli. Ayan, tumitig ka sa bubong. Huwag ka sanang mabibigla sa makikita mo. Wika ng matanda. Nagdadalawang isip pa siya noon kung susundin ba niya ang utos ng matanda dahil nararamdaman niya na mayroon ngang gumagalaw sa taas ng bubong ni Ermitanyong Duming. Subalit sa pagnanais niyang makita ang sinasabi nito, kaya't sinubukan pa rin niya. Dahan-dahan naman siyang tumingala sa bubong. Pagsilay niya sa taas doon siya nagulantang nang may nakita siya doon. Napakalaking gagamba na ang ulo ay sa hugis ng tao. Napakapula ng mga mata nito at napakaitim din ng buong katawan nito. Mayroon din yung mga galamay na sobrang haba na palagay niya ay kasing tibay yun ng bakal. Nakadikit ang mga galamay nito sa magkabila ang 4 na poste ng kubo ng ermitanyo. Nang makita niya ang mga bagay na yon, bigla siyang napatalon sa labas ng kubo ng ermitanyo nang bumuka ang bibig nito at nakita niya ang mga likido nito sa bibig na kulay berde. Manong, ano yan? Aswang ba yan? Wika ni Nuli sa ermitanyo habang hinihingal-hingal sa takot. Huwag kang matakot sa nilalang na yan, Nuli. Kakampi natin yan. Alaga ko yung nakatira sa puno ng balete na ito. Alaga yan sa dati kong maestrong ermitanyo bago siya mawala sa mundo na ito. Ibinili niya sa akin ang nilalang na yan at yan ang kasangga ko kapag napapalaban ako sa mga malalakas na engkanto. Napanig ng mga kadiliman, wika ni Ermitanyong Duming. Maya-maya pa, mayroong ibinulong ang ermitanyo sa nilalang nang siyang dahan-dahan yung bumaba sa kubo nito at dahan-dahang umakyat sa puno ng malaking balete. Sa bawat gapang ng nilalang na ito, ramdam niya ang pagyanig ng lupa dahil sa laki ng nilalang na yon. Susundan pa sana niya yun ng tingin, subalit tinawag siya ni Manong Duming na tapusin na raw nila ang kanilang inuman. Sinabi rin ni Manong Duming na lahat ng mga aswang na namumugad sa bundok na yon, napalayas na niya yon at ang tutol sa kanyang kagustuhan, walang awa niya yung pinagpapatay. Ang mga nilalang sa lugar na ito ang laging nanggugulo. Kapag may napadpad sa lugar na ito na mga ordinaryong tao, ay yung mga engkanto at mga diwatang panig sa kadiliman. Wika ng ermitanyo. Kaya't nakilala siya ng ibang lahi ng mga aswang doon at nagsisilipat ang mga ito doon sa kabilang bundok. Takot yun sa ermitanyo. Ayon dito, yung naririnig niyang nagsalita sa himpapawid kanina, kabilang yun sa mga pinalayas niyang mga aswang doon sa bundok. Bagamat pinalayas niya yun sa bundok, kinikilala pa rin naman siya ng mga ito. Dahil sa kanilang pamimirwisyo sa mga magsasakang nakatira sa bundok na ito, inuubos na ang mga demonyo na yon ang mga hayop na alaga ng magsasaka dito sa bundok. Kaya't labis ang pagpasalamat ng mga magsasaka na yon sa akin nang malaman nila ang ginawa ko sa mga aswang na yon. Matapos nilang magkwentuhan, sinabi ni Manong Duming na matulog na sila dahil magmadaling araw na. Habang nakahiga sila sa papag ng kubo, hindi naman siya mapakali dahil pakiramdam niya mayroong mga matang nakamasid sa kanila. Wala kasing dingding ang kubo na yon at nung nakita niyang nilalang kanina na anyong gagamba, paulit-ulit yung pumasok sa kanyang isipan at ang itsura ng nilalang na yon. Habang ang ermitanyo naman, animoy komportable pa yon sa kanilang kalagayan.
Kahit nakakahiya para sa ermitanyo, nagwika siya dito ng, "Manong, paano kung tulog tayo, lantakan tayo ng mga aswang dito? Idi, patay tayong dalawa." Nang marinig yun ang ermitanyo, kahit nakahiga pa ito, hagalpak yun sa kakatawa at nagwika ng, Baliw ka ba? Wala ngang aswang dito. Pinapalayas ko na. Aba, matulog ka na dahil bababa pa tayo ng bundok bukas. Yung manok mo, itabi mo na sa pagtutulog mo. Para naman, kapag mayroong ahas na mapadpad sa lugar na ito, hindi ikaw ang unahin. wika pa ng ermitanyo habang muling tumatawa. Hindi kalaunan, nagawa rin niyang makatulog ng mahimbing. Subalit bigla siyang nagising nang may narinig siyang ungol ng isang hayop. Pagbangon niya, umaga na pala. Bigla na lang siyang kinabahan nang masipat niyang wala na sa kanyang tabi si Manong Duming. Pag-ikot niya sa likuran ng kubo na yon, nakita niyang may nakasalang doong mais na nilaga na may halong natalbos ng mga kamote. Maya-maya pa, nasipat niya ang ermitanyong may hawak-hawak na galon na may naglalamang tubig. Nanggaling pala yun sa batis at umigib ng tubig. Gulat na gulat itong sinuli nang makita niyang isang container na galon na may lamang tubig at niyano-yano lang ng matanda na binuhat. Na animoy hindi yun nabibigkatan. "Manong, dapat sinabi mo sa akin para ako nang mag-iigib. Ang bigat pa naman yan." Wika niya dito habang sinasalubong ang matanda. Okay lang yan, Ole. Sanay na ako dito sa bundok. At saka, isa pa, tulog mantika ka. Nakangangapang natulog. Kumain na nga muna tayo bago bababa ng bundok. Yung manok mo, huwag mong kalimutang pakainin. Baka magtampo yan sa'yo. Wika ng ermitanyo na pabiro. Habang kumakain silang dalawa ng mais, bigla naman siyang napatingin sa isang altar ng matanda na may samot-saring mga medalyon. Mayroon din yung mga santo na kulay itim at mga baging na makabuhay, sinukuan at mga iba't ibang mga uri ng bote na naglalaman ng mga langis na may nakababad na mga ugat. "Manong, ano yung mga yan?" Wika niya sa matanda at sumugot naman yun ng, Yan ba? Magamit ko yan sa pangkumbati espiritual at pisikalan. sagot naman dito ng matanda. Manong, paano kung nakawin yung mga yan dito? Nakatiwangwang itong bahay mo eh. Sagot naman ni Nuli dito. Hindi mo naalala ang mga nakita mo kagabi? Walang sino man ang maglakas loob na lumapit sa kubo na ito na may intensyong masama. Dahil sa bungad pa lang ng gubat na ito, lalapain na sila ng alaga ko. Kumain ka na nga muna dyan para maaga tayong makarating sa bayan. Wika naman ng matanda. Bago umalis ang dalawa, dala-dala ng ermitanyo ang mga gamit nito na nakalagay sa isang maliit na sako. Kapag sisipatin mo ang matanda, mapagkamalan mong makamuti ang dala nito. Pero malalakas pala ng mga medalyon at agimat ng sang inihanda niya sa panggagamot. Meron din yung suot na isang cross na kulay berde na itinago lang nito sa ilalim na suot ng kanyang damit. Pagbaba nila ng bundok, kagad na silang dumiretso sa bahay ng kaibigan nilang si Omar na anak na isang doktor. Nang masipat silang dalawang naglalakad papunta sa bahay nito, kagad na silang sinalubong ng mag-amang si Omar at Mundo. Nakangiti ang mga ito habang nagwika ng, O Manoy Duming, Nuli, akala ko sa sunod na araw pa kayo bababa ng bundok. wika nitong sumasalubong sa kanila. Hindi na kasi pwedeng ipagbukas pa ang kalagayan ng asawa mo. Kailangan na nating magamot ito
sa lalong madaling panahon. Dali-dali silang pinapapasok ng mag-ama doon sa loob ng bahay nito at tinanong kung kumain na ba sila. Sinabi naman nila dito na ayos lang sila at busog pa naman. Habang nasa loob sila ng pamamahay sa pamilya ni Umar, paikot-ikot naman ang pagmasid ni Manong Duming sa paligid ng bahay ng mag-ama na yon, na para bang may hinahanap ito. Maya-maya pa, nagwika ito sa ama ni Umar ng, Mondo, may nakaaway ba itong asawa mo? tanong ng matanda. Sumagot naman ang lalaking yon, Sa pagkakalam ko, Manong, wala naman eh. Ni hindi nga yan gumagala sa mga kamag-anak nila. dahil sa mga narinig ng matanda. Dito niya nakumpirma na kagagawan nga yon ng mga engkanto. Mondo, antayin na natin na mag-alasis ng hapon bago ko simulan ang panggagamot. Lalabas na muna ako. May titingnan lang ako sa labas. Wika ng ermitanyo sa ama ni Umar. Wala naman yung nagawa kundi sundin ang mga sinabi ng ermitanyo. Ayon pa kay Manong Duming, pag-ikot niya sa likuran ng bahay nila, doon sa mga manukan, may nakita siya doong napakalaking puno ng duhat sa hindi kalayuan ng bahay nila Umar. Nasa bandang ilog ito at sa pinakapuno ng kahoy na yon, napakaraming basura ang nakatambak at sari-sari pa. Mayroong mga abo, mga basag ng bote at mga iba't ibang uri ng basura. Nagabundok ang dami ng basura na yon nang siyang alam ni Manong Duming na nandun nakatira ang nagpahirap sa ina ni Umar na uri ng mga maharlika na engkanto. Magamat nakita na niya yon, pinilit pa rin niyang inantay ang pagsapit ng hapon bago simulan ang panggagamot. Pinili na muna niyang sumali sa kasayahan na naganap sa bakuran nila Umar. Lipat tayo kay Nuli. Dahil hindi pa naman nagsimulang ng gamot si Manong Duming, pinili na lang nilang dalawa na makinood sa ginawa ng mga barkada ni Umar. Yun ay ang pag-ispar ng mga manok. Masayang masaya naman silang dalawa doon sa lugar nila Umar dahil kung ituring sila ng mga ito, parang pamilya sila nito kung iisipin. Busog na busog silang dalawa sa mga pagkain doon. Maliban lang kay Manong Duming ay hindi kumakain ng mga karning baboy. Kapag pistahan kasi, ang hinahanap nito, munggo na may halong manok, kundi naman ay mga gulay. Nang sumapit na ang alas 6 ng hapon, sinimula na ng gamutin ni Manong Duming ang ina ni Umar. Awang-awa sila sa kalagayan ng ina nito dahil yung mga paa nito, animoy paa na yun ng isang lumpo. Dahil sa tagal ba naman, nitong hindi na nakalakad. Habang nakaupo itong si Manong Duming sa harapan ng ina ni Umar na nakaratay, nagsimula na yung magpakawala ng mga usal doon sa paligid. Nang siyang ipinagtaka ng mga taong nanonood, halos lahat na yata ng kamag-anak nila Umar ay nakiisyoso na rin sa ginawang panggagamot ng matanda. Maya-maya pa, nag-usal na yon sa daliri nito habang itinuro sa noo ng ina ni Umar. Dahil sa ginawa ni Manong Duming, bigla namang nangingisay ang isang babaeng nakaratay doon sa wheelchair nang siyang ipinag-aalala ng ama ni Umar. Manong, anong ginagawa mo? Parti ba yan ang panggagamot mo? Para kasing mali eh. Wikang pag-aalala ng ama ni Umar. Shh! Huwag kang maingay, Mundo. May tinatawag ako. Wikang pabulong ni ermitanyo. Maya-maya pa, biglang nagulantang ang lahat nang dumilat ang mga mata ng pasyente. Saksi ang mga kamag-anak ni Umar nang magsalita ang ina ni Umar sa busis ng lalaking garalgal. Kayo na naman. Pangilang albularyo na ang tinatawag nyo para harapin ako.
Di pa ba kayo nagsawa? Hoy tanda, ang lakas ng loob mo para tawagin mo ang nanahimik kong wisyo. Gusto mo bang igaya kita sa babaeng yan? Wika ng nilalang nang nakasanib sa katawan ni ina ni Umar. Walang pagdadalawang isip, kaagad itong pinako ng ermitanyo sa pamamagitan ng espiritual na pamako. Pagbato niya ng mga usal dito, laking gulat niya nang hindi man lang nakakaramdam ang nilalang na yon sa mga usal niyang binitawan. Dahil sa kanyang ginawa, tumatawa ang nilalang na yon na para bang nangiinsulto. Bago umalis ang kaluluwa na yon sa katawan ng babae, tinanong ito ng ermitanyo ng, Sino ka ba? Bakit mo pinahirapan ang babaeng ito? ngumisi lang ang nilalang na yon at nagwiwika ng, Ako ang hari ng mga maharlikang engkanto. Huwag niyo nang ipilit na bawiin ang kaluluwa ng babaeng yan dahil mamamatay na yan bilang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan sa aking anak. Doon na pagtanto ni Manong Duming na talagang hindi basta-bastang kalabanin ang mga pinakamalakas na engkanto. Pero sinukat pa lamang ng ermitanyo ang lakas ng nilalang na yon. Bago niya ikinarga ang pinakamalakas niyang kadinang pamako, na namana pa niya sa ermitanyong nagsanay sa kanya doon sa bundok. Muli niyang tinawag ang engkanto na yon para pasanibin sa katawan ng pasyente. At nung nakapasok na yon sa katawan ng babae, walang pagdadalawang isip niyang ibinato ang kadinang pamako na ginagamit pa ng mga lalakas na ermitanyo para pabalikin sa impyerno ang mga demonyong napapasuko. Sa pagkakataon na ito, kasabay ng pagpako ng ermitanyo sa engkanto at nag-usal ng mga engkantasyon yon, nang siyang hindi maintindihan ng mga taong nasa paligid. Pumorma ang ermitanyo na yon na para bang may hawak yung itak at isinintro sa puso ng pasyente. Maniwala man kayo o hindi, napawika ang nilalang sa katawan ng babae nang, Sino ka ba? Bakit mo hawak-hawak ang kapila ng ermitanyong ingko? Ilayo mo sa akin yan. Napapaso ako. wika ng nilalang sa loob. Sinagot ito ng ermitanyo ng, Ako ang estudyanteng sinanay na ermitanyong ingko na pinatay nyo. Ngayong nahuli na kita. Pagbabayaran mo ang lahat na ginawa mo sa aking maestro. Ang lupit niyong mga nilalang, pati ang walang kamuang-muang na babaeng ito, pinaglalaruan nyo. Tanggalin mo ang sakit na ibinigay mo sa babaeng ito kung gusto mo pang mabubuhay. paninindak ng ermitanyo sa nilalang na nakasanib sa babaeng pasyente nila. Magamat boses lang ang naririnig nila sa nilalang, alam ng mga taong nanonood doon na boses yun ng isang lalaking nakasanib. Maya-maya pa, umaktong na parang may binubunot na bagay sa katawan ng pasyente ang nilalang na yon. Nagwika ito ng, Tapos na ang pagtatanggal ko. Pakawalan mo na ako dito. Kaya lang naman nagawa ko ang bagay na ito dahil binaboy ng babaeng ito ang aming tahanan. wika ng nilalang. Sinagot ito ni ermitanyong Duming ng, Marunong ka palang magmakaawa. Pero nung pinatay nyo ang taong kumupkup sa akin, hindi kayo naawa. Patas lang naman tayo kung papatayin kita sa oras nito. Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinasabi, nanlaki ang mga mata nito nang sinaksak yun ni Tandang Duming ng espiritual na kampila ng ermitanyong nagsanay sa kanya na si ermitanyong Ingko. Hanggang dito na muna ang part natin. Siguro sinadya ng ermitanyong si Duming na kaibigan itong sinuli para mahanap ang pumatay sa kanyang maestro. Grabe naman. Maharlika ng engkanto kinalaban niya.
mga kaermitanyo. So hanggang dito na muna yata ang part natin.